Ilang months lang yung nakalipas, malaki na yung improvement nitong NAIA. Na-take over ito ng San Miguel at sila yung mag-manage and operation nitong Ninoy Aquino International Airport. Ito na yung ambitious plan para gawing world-class standard itong NAIA. So kung malala nyo, itong NAIA ay nasama sa worst airport in the world. Ang immediate improvements dito within 3 to 6 months ay itong mga escalator, toilets, stable power, water, yung pag-improve ng mga air conditioning. So dito naman sa NAIA Terminal 2 arrival area, randa mo na mas malawak na siya ngayon. So ilan pa lang to sa mga improvements na nakikita natin. Tama sa picture natin itong NAIA Terminal 4. Yung harap pala nito ay na-demolish na. So dito sa NAIA Road, randa mo na yung pagbabago agad. Nagkaroon ng road widening. So itong mga poste na lang ng mga natitira ang ililipat. So mukhang malawak pa to. May gagawin pa dyan. Malaking bagay din yung road widening para sa mga sasakyan na papasok sa NAIA Terminal 2. Ito din kasi yung exit ng mga sasakyan galing sa expressway yan. Diretso papunta dito sa NAIA Terminal 2. So mas magiging efficient yung flow ng mga sasakyan ngayon dahil mas malawak na siya. O, di ba? In a span of ilang months lang yan, di ba? Malaki yung progress. Talagang pina-priority yung pagbalik ng mga world-class standard nitong NAIA. So, dito muna tayo sa NAIA Terminal 2. Ikutin lang natin itong arrival area dahil malaki na yung progress. So, isa sa mga current na focus nila ngayon dito ay itong pag-improve ng passenger experience. Yung bawasan yung mga congestion ba. Tapos, to make sure na itong mga facilities ay all good. Lalo na yung aircon kasi kailangan natin ngayon yan kasi malapit na yung summer. Tingnan mo yung video dito, di ba? Yung ganitong oras, tirik na tirik yung araw. Talagang ang init. So maganda ito pagkapasok ng mga passenger dun sa terminal malamig yung aircon, hindi siya congested. Para mas mag-improve yung mga experience nun, lalo na dito sa mga passengers. So itong arrival area ay nagkaroon na ng road widening. So advantage ito, lalo na pag sabay-sabay yung mga sasakyan papasok at para sa susundo ng kanilang mga passengers. So ito na siya. Ito yung bagong nilawakan. Yan. Tapos, yung parking fee dito, tinaasa na yun Kung dati mga 300 per day, ngayon naabuti ng 1 plus. So, di ba ang ganda? Mas, siya. Pag ganito kalawak, mas smooth yung daanan ng mga sakyan, di ba? You know, laki. Tapos sa likod naman, yan po yung Philippine Village Hotel. Daanan, nagsisimula na yung demolition. Yan sa Philippine Village Hotel. So every year, napakarami ng mga passengers dito sa NAIA. Kaya naman, ayon nila na gagawa ng Terminal 5. So I think dito sa Philippine Village Hotel, ito kasi matagal na tong hindi nag-ooperate So maganda rin itong area na gagawing extension ng Terminal 2. At ito yung tatawagin nilang Terminal 5. Ang hotel na ito na-build pa noong mga 1974. So napakatagal na, panahon pa ni former President Ferdinand Marcos. So itong hotel na to nag-host siya ng mga business travelers, yung mga party goers, mga socialites. Kaya naman kilalang kilala itong Philippine Village Hotel. Si First Lady Imelda Marcos, madalas siya nag-host ng mga events dito sa hotel. Dito naman sa kabilang side, yan, tapos na rin yung ginagawang road widening. Ito mga poste na lang yung mga natitira. So ito siya, pabalik naman, papuntang ko na to sa Bay City. Then pagkakaliwa mo, papuntang Sukat. Pwede rin lang NAIA Terminal 1.
Nandito na tayo sa Naiya Road. Next pupuntahan natin itong Naiya Terminal 4. Kasi nag-stop na rin yung operation din kasi may gagawin sila. So kung naghanap na kami ng alternative na parking, ito po yung Park and Fly. Ito naman ay indoor parking facility. So secure dyan, meron din mga CCTV dyan, and then I think pwede yata mag-advance booking. And then pag nag-park kayo dyan, ihati din kayo sa terminal kung saan kayo merong flight. So itong Naiya Terminal 4, ito yung smallest and the oldest terminal ng Naiya. So nag-temporary close ito last year lang para sa renovation. So dito sa harap niya may mga ilang portion na na-demolish na. So mukhang malaki yung babaguhin dito sa gagawin nilang transformation ng Naiya Terminal 4. So ito na pala natibag na pala yung mga iba. So maganda rin kung merong mga hotel na dito lang mismo sa harap ng terminal para sa mga pasahero yan kapag meron silang flight ng umaga. Yung mga 2 a.m., 3 a.m. So dito na yun sila nag-check-in. So marami dito yung nababalitaan kabayan yung problema sa Naiya, kasama na dito yung aircon na nasira, may mga lumalabas na mga daga, nawawalan ng kuryente. Yan, so sana mas mag-improve. Ang kailangan talaga natin sa terminal, pagkapasok ng mga passenger dyan, siyempre mas magandang air conditioning, may mga walk-elators, mabilis yung pag-process ng pag-check-in, magandang baggage handling system at iba pa. Nandito na tayo sa Andrews Avenue. Kapag galing kayo sa EDSA at papasok kayo dito sa Naiya Expressway, meron ng bagong access ramp. So nagbukas last year. So yan na po yung 800 meter extension na kukonek yung Aurora Boulevard. So ito yung kilala sa tramo. So mga motorista pwede na sila mag-exit papunta sa Sukat, Terminal 1 and 2. Ito naman yung Naiya Terminal 3. Malaki din yung progress, Tingnan mo dito sa rotonda pa lang. Mas papalawakin na nila. Dati kung papasok kayo dito sa departure or arrival, meron pang checkpoint yan. So pipila pa yung mga sasakyan. Ngayon, dire-diretso na. Kita mo yung lawak yan, di ba? Saka yung tirik ng araw, grabe, tinan mo ng babae, Halos nagkulay black and white yung video natin ngayon, against the light. So, ito po yung pagpasok ng sasakyan, di ba? Ang lawak na. Kitang-kita mo na yung mga parkingan ng mga taxi. Ganyan kaganda di ba? So more improvements pa ang abangan natin. Dito naman sa ilalim mga expressway, nagkaroon na rin ng road widening. Tapos sa kaliwa, may ginagawa na rin poste. Ito yung bago. Mas malawak na siya. Pwede nang dumaan yung mga sasakyan dyan. Kaya lang parang ginagawang parkingan, yung ibang kalsada dito. Magkakalam kasi parang daanan ng mga sasakyan to. Pero hindi pa naman siya tapos. May ginagawa pa.